ko joke-joke lang eh. Kung totoo yan, eh buti nga sa kanya, nakakarma siya. O, di ba? Ganun lang yun. Maraming natutuwa. Isa na ako. Di ba? Di ba? Weather lang daw. Yung sa akin, content lang. Di ba? Pag sumobra sila, kakasuhan ko sila. Ganun lang yun. Di ba? At saka, ayoko nang, I don't wanna speak against anybody now. Hindi na ako nagsasalita ng kahit kaninong tao. Pag sila may sinabing pangit sa akin, kung talagang defamatory, hindi demanda. Ganun lang yun. So, kung ako may sinabing pangit, demanda nila ako. Ganun na lang. Diyos ko. Malinis. Walang sabit. Sabi ni Bito Paquito, Boss, FLM, ba't nagsiselebrate ka? Ha? Paano nagsiselebrate? Kayo pala ako tatakain ng tanghalian. Tsunga. Ang masasabi ko, kung totoo man yan, buti nga sa kanya. Kadalaan niya yan. Sana malampasan niya para may pagkakataon siya itama yung buhay niya. Yun lang. Wow, tatanungin mo, buti nga sa kanya. Ganun yun. Diba? Ipinag-celebrate nga nila nung ako'y nung ako'y nakakulong eh. Diba? May pabanda pa nga eh. Combo, diba? O, ingat kayo. Baka kayo na makarma. Diba? Lagi niyong tatandaan, karma is just around the corner. Ayun, may niche na kayo, makagago. Kaya adorable kayo, especially dyan. Pati kung sino man yung tumitira. The karma is always around the corner daw. Baka mamaya, baka sa mga corner-corner nyo dyan. Di ba? Bigla kayong mga corner. Patay kayo dyan. Di ba? Pinag-celebrate mo daw sila eh. Nung nakulong daw si Norman, yun ang dahilan niya. Nag-celebrate daw kayo. May pabanda-banda daw. O di ba? Parang it's a niche na masaya kayo ngayon, bukas trahedya nyo naman. Parang ganun yun. Tahimik ang feed ngayong gabi. Wala na yung dating ingay at ngiti. Mga post na dati puno ng sigaw, ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May uniformeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang Norman Mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan.
content. Alaala na lang sa timeline mo. Yun na, wala na naman mangusing content. Alaala na lang sa timeline mo. O yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. O yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Tahimik na ang screen dahil wala nang Norman Mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang di kalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayan po natin mga ka-plastic ay just in na po mga ka-plastic, at ito ay lumabas na po sa social media na naaresto na po etong si Sabi Filipino lawyer Maria Sebian Libiste, Maria Gibi Gibero, Susan Yance at Marliam, kung ano-ano pa mga pangalan na napakarami. At base nga dito sa group page ng The Sabi Filipino Lawyer, mga victims po ni Susan Yance, please coordinate with me. Sabi ni JL Bravo. So ibig sabihin, itong si JL Bravo ay isa sa mga nabiktima nitong taong to. Yung ninang ni inaanak, mga ka-plastic, nahuli na. Yung ninang ay nahuli na po. Yan. Yan, si JL Bravo. Baga maraming natutuwa ngayon. Even si FLM ay tuwan-tuwa at talagang parang yung swerte naman ngayon ay talagang pumapabor ngayon kay Norman Mangusin. Baka na naman sa mga nanonood sa akin sinasabi nyo na naman na pabor na naman ako kay Kulaong. Nako, wala po tayong pinapaboran dito, basta may mga katarantaduang ginagawa sa magkabilang kampo ay ating i-expose at hindi po tayo dapat transparent po tayo. Lahat ng mga kabahuan ng bawat kampo ay dapat nating ilabas para nalalaman ninyo na mayroon din palang kapansanan o kapintasan ang mga bawat kampo. Hindi yung nakikiyesman ka lang dahil sikat yung isa. Nakikiyesman ka lang dahil nakikita mong lamang sa sitwasyon yung taong yun. Pero di nyo naisip, may mga tinatago rin sila, mga bagay-bagay na hindi nila pwedeng i-explain sa kanilang YouTube channel. O yun ang dahilan kung bakit nag-deactivate o something na na-delete ang kanyang account. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyari sa account niya dahil wala siyang explanation. Kung talagang na-delete o nag-deactivate dahil baka mayroon nga naman tong something na hindi natin alam. Kaya dapat nalalaman natin na dapat patas tayo sa impormasyon. Bagamat ngayon lang naman ang nakikita natin is conspiracy lang naman ito at pawang komentaryo lang. At marami rin po ang nakikibate at nakikibunyi bukod kay Kulaong. Sabi ni Gold Turkey, wala kasi akong naririnig na news update regarding her arrest. Mabuti nga to, hindi na press conference Unfair naman kay Kulaong, dapat na press conference to dahil halos mas matindi pa nga tong taong to kumpara kay Kulaong dahil humigit kumulang 20 million ang nananakaw ng hayop na yan. Tapos pinagtatakpan yata o hindi natin masabi o kasi siyempre hugas kamay Kaya nag-iimbestiga na kamo.
Sabi The Incredible Hulk, pinahiya niya ako publicly at i-expose ang address namin at bahay namin, data privacy. O tamo? Even tong si Susan Yancy na pinagtatanggol dati ng isang matandang gurang, na galit siya sa Data Privacy Act. Pero itong hinayupak na nila lang na ito, tingnan mo. In-expose ang address nila, pati bahay nila, without her consent. Huh? O, diba? Sabi naman ni Pan Phoenix, ang asim niya tignan. Sabi ni Gold Turkey ulit, is there a video po ba na nakita pag-arrest sa kanya o to prove na nahuli siya? Syempre kapag hindi ganong public figure, at least ito actually public figure siya. May page siya, may YouTube channel. Ayan na nga eh. Hindi man lang na press conference, no? Baka kasi kumanta. Punong-puno ng asukal ang katawan na kakahilata tapos puro sipi at pagkain ang hawak. Sabi ni anonymous participant, image you can smell. Sa tingin mo pa lang no, sa larawan talagang maaamoy mo siya. At sigurado yan, mangangayayat na siya sa pagkahuyo niya. Ayun, ayan na simula ng pagdemonyo hanggang sa taas. Yun na nga eh. Yun yung kasi kinatatakutan nila yung sinasabing domino effect technique na baka raw makarating sa taas. So hindi ko alam kung talagang may kinalaman ng kabilang kampo kasi hindi nagsasalita eh. Tahimik ang lahat. Miss ko na pagmumura sa amin ni Torny Lemeher. Sam Chris Namura Torny. Yung mga netizens minumura niya. Yung mga nabibiktima niya minumura niya. Natospok, nahuli, natospok. Ito hindi anonymous, legit. So sabi ni Benji Ramirez, di ko nakakalimutan minura ako dyan at sinabihan ng pretentious na wala naman akong sinabing masama against her nung biyahe siya sa Hong Kong, Macau, Kuno. That time nag-comment lang ako sa post niya ng pabiro noon dahil nga isa ako sa tagahanga niya at that time dahil sa inakala kong totoo, lawyer siya. Ay balak kong dumulog or humingi ng legal advice sa kanya. Yun pala siya itong pretentious at nagpapanggap na abogada. Kaya hindi siya magkaiba ni Kulao. Ganyan talaga ugali niyan. Minumura niya yung mga commenters. Parehas sila ng gurang na vlogger na sobrang talino. Minumura din niya yung mga nagko-comment sa kanyang live stream pag hindi pabor sa kanya yung sinasabi. Diba? Parehas na parehas. Ganyan kasi yung mga litanya ng mga scammer Dapat nakikiyesman ka na lang sa mga kakupalan nila. Binanggit pa Di updated Yung mga nagbe-mention din sa kabilang kampo. Pero tahimik. Baka kasi, ewan ko. Pero nag-post naman siya dito sa page ni Makagago. Sabi ni Mark Arroyo, totoo kaya ito? Baka may update kayo. Hindi pa nga makapaniwala si Mentor fake news daw Tapos ito po yung sabi ni Mark Jason, totoo yan. At ang masakit dito, maraming netizens din na gustong marinig ang kanyang opinion
o magawan man lang ng dokumentary na ginawa niya kay Norman Mangusin, yung Rise and Fall o yung something like that na sinasabi niya noon. Ayan, sabi ni Jello, anong ganap yan, Lods? Sabi ni Romjan Quescano, update mo kami. At sabi naman ni Israel Tepait, boss, waiting kami sa pa-update po. Hoping na talagang sabihin niya. Pero malabo yun. Malabo niyang gawan ng content to. Ito kasi yung talagang gustong abangan ng tao. Pero ayaw. Wag mong pilitin ng ayaw. Ayan. Marami nagsasabi, sino yan? Si Sabi yan. Yung ninang. Oto, may nagsabi pa. Kasabot din ba ni Kulaong yan, si fake lawyer, mga bossing? Anong reply? Siyempre hindi. Sa panig nila yan eh. Ay, nako. Totoo ba talagang dumidikit kay Kulaong minamalas? Paano dumidikit? Hindi naman dumikit yan kay Kulaong ever since naging kaaway. Yun ang dapat. Yan kasi ang mahirap eh. Lahat ng mga nakikiyesman kay Makagago, walang knowledgeable about tungkol dun sa Sabi Filipino Lawyer. Ayaw niya kasing i-content. Kaya tuloy iniisip ng mga tao, kakampi daw ni Kulaong. So tuloy nababaligtad tuloy na para si Kulaong na naman na may kagagawan. Ay nako, ayaw pa kasing i-content. Rise and Fall nga oh, yan. Baka na naman sabihin nyo, baka masunog. Sabihin na naman ng mga bashers. Baka kasi masunog yung plano. O yan na. Nahoyo na. O. Baka pwede nang i-content. Ba't kailangan pang rason na baka masunog ang plano? O yan, kulong na yung tao. Ba't ayaw i-content? Ay nako. So yun. Sana bigyan niya ng content. At sabihin niya kung paano niya nakilala yung taong yun, 'di ba? From the start, kasi ang sabi nitong babaitang to na sabi ng babaitang ito na nag-meeting daw sila. Di mo ano. Baga nag-meet sila face to face in person, nakipagkamayan, kamustahan, nagregaluhan. Naikwento niya yun eh. Unfortunately, nabura yung live stream niya kaya hindi ko tuloy ma-play. So magtungo naman tayo dito sa nagbubunying Norman Mangusin at sunod-sunod yung swerte niya. Biruin mo, iniisip ko kung sino yung mga susunod kay dun sa tontuwa siya kay sa nangyari kay Boss Jaime. Tapos may mga sumunod na pangyayari pa, biglang na terminate yung Facebook account ni ganito ganyan. Tapos ito naman in the next day, yung best friend niyang si Susan Yancy naman ang nakulong. Mukhang pumapabor na ang sitwasyon kay Norman. Kaya minsan naniniwala rin ako sa kanta o sa rap ni Delo na Malaswerte. Search nyo na lang po yun. Yung rap ni Delo, Malaswerte, sa YouTube. Na malas ka ngayon, bukas siswertehin ka na. Napakaganda ng lyrics ni Delo dun eh. Malalaman nyo, magigets nyo yung ibig ko sabihin. So magtungo naman tayo sa nagbubunying Norman Mangusin. So panoorin natin ang update. Sana parehas kayo magsama sa BJMP. Sayang nga lang eh, hindi naghalang eh. February ka di ba nakulong? Tapos ito Abril. Medyo may gap nga lang na. Sayang, hindi nagsabay.
Kasi may process kasi, may due process tayo eh. Kaya hindi agad-agad yan mga kaplastik. Pero yun, sabi nga ni Norman Mangusin, ay hindi na daw sila gumalaw o umaksyon. Ay kusa na daw talagang may nagpakulong sa kanya. Kasi hindi lang, sa dami ng niloko ni Susan Yance mga kaplastik, talagang kahit hindi na gumalaw to si Norman eh. Meron at meron talagang darating na para sa kanya. At the same time, sabi daw niya, magsasampa din daw siya ng kaso laban sa ginawa niya. Ginawang panlapastangan sa kanya ni Susan Yance that time nung mga panahong minumura-mura siya sa live stream, di ba? She is out of control. Her emotion. Pero mo, nung napapanood ko yung live stream niya sa YouTube, buti hindi na-determinate. Sobrang tindi niya magmura. Pati ang mga commenters ng mga bashers o yung mga nagtatanong lang, minumura niya. Totoo yung sinabi kanina ng isang netizens. Pero may yung netizens bumati lang sa kanya. No? Minura-mura siya ni Sabi. O ni Maria Sebian Libiste. O, diba? Doon nangangahulugan mga kaplastik na talagang walang modo tong taong to. Parehas sila ng karakter ni Norman. Pero mas matindi magnakaw itong si Susan Yance. Ang masakit dito, hindi man lang napapreskon. Dapat pinipreskon din to kagaya ng ginawa ni Yorme Isko Moreno sa mga nauhuli nilang tolongges sa Maynila. Kagaya ng kinontent ko nung nakaraan, di ba? Nakita nyo naman. Di ba? Sana ganun din ang gawin to dito kay Susan Yance para namon dami hindi nakakakilala kay Susan Yance. Even yung mga fans ni Makagago, hindi kilala si Susan Yance. Kasi hindi nagsasabi si Makagago sa mga contents niya kung anong klaseng tao yan. And that's the reason why kung bakit daming nag-aabang na mga nakakaalam din patungkol dun. Hinihingi yung opinion niya pero ayaw talaga niya magsalita kasi nga masusunog daw. Ewan ko anong sunog ang gusto nilang paiwati. Dati na kung saan ay para ho tayong kriminal. Pag pinost niya, tugisin si Mangusin, may mga ganyan. Lahat naman po ay gumugulong. Kanina lang to, kapsat na Mark. Kanina lang nakarating sa akin. So, ayan na. Makikita nyo, kapsat. Ayan, binabasahan na siya dyan ng kanyang hinuli siya sa kanyang bahay. Ayan. So, doon po sa mga sumuporta sa akin na nakipaglaban, ay ito na po ang kaganapan at tinawagan ho tayo ng isa nating kaibigan na pulis noon na nilapitan. Sabi niya, Sir Francis, ito na, nahuli na siya. So, kaya ako po ay tagigising ko lang po. Sabi niya, ni Luca Magic, kung di po dahil sa inyo di mababalita si Susan Yance, thank you sa stream and awareness of. Opo, maraming salamat po. Walang ano po yan. Kumbaga, kung hindi po dahil doon sa bell, yung ting, ay hindi po natin malalaman ng tunay. Maria Monica Dian. Atty. Sabi. Dahil ho yan doon sa bell. Kaya ang Diyos po ay matalinhaga kung paano siya tumulong sa tao. Ayun, nahiya naman si Satanas sa'yo. Talagang pumapabor sa'yo yung swerte, no? Hindi ko maintindihan. Totoo nga kasi ang kasabihan ng mga matatanda na more na inaapi mo ang isang tao, ay lalong binibless. O baka na naman sabihin ng mga netizens sa akin, si Kulaong, makaprop Kulaong na naman ako. Nako. Sabi nga kasi sa Biblia, as long as na ikaw ay nagkasala noon, at kung desidido ka naman magbago, ewan ko kung nagbabago ba tong tarantadon to, mapapatawad pa rin siya ng Diyos. Yun nga lang, nasa sa kanya na yun. Pero hindi naman siya makakatagos sa Diyos pagdating ng paghuhukom mga kaplastik. Lahat naman tayo huhukumin eh.
ayon sa ating mga nagawang katarantaduhan dito sa ibabaw ng lupa eh. Pero hindi pa rin common na napaka-demonyo na nilalang na ito eh, hindi na siswertehin. Diba? Hindi na siya siswertehin. Pero may something na talagang pumapabor din sa kanya ang sitwasyon eh. Lalo na kung nasa mali rin yung mga ginagawa o umaaway kay Kulaong. Kasi yan nga ang kasabihan ng iba eh. Bago mo punahin ang puwing ng iba, pansinin mo muna ang sarili mong puwing bago ka manghusga ng ibang tao. Mas maganda na lang kung hindi ka nanghusga ng ibang tao kung ikaw ay meron ding masamang ginagawa sa kapwa mo. Diba? Yan yung the biggest picture. Huwag tayo kasing nakikiyes man lang sa mga sikat. Tingnan natin yung mga nangyayari. Diba? Mas mabibiyod mo kung nag-oobserba ka kung may nakikita kang mali sa ibang kampo. Yun yung ibig sabihin nun. Siguro nga baka pumapabor sa kanya ang Diyos kasi nga sumusunod-sunod na mga swerte. Diba? O di dahil kaya marami ding naagrabyado tong si Susan Yancy kaya umabot sa puntong nakulong na rin. Kasi sabi dito, sabi ni Norman, kasagsagan ng tulog niya eh. Magtatanghaling tapat. Tulog pa rin. Kaya nga yan, ang gulo ng buhok. So, panoorin natin tong sinabi ni Norman. Di ba tanga siya? Parang ikaw, Norman. Gagawa-gawa ng katarantaduhan. Di niya alam. Bumalik sa kanya. Kasi yun yung mga bagay na kapag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, meron talaga at meron lalabas na ebidensya. May maiiwan ka pa rin na ebidensya. Kaya mabuti na lang talaga yung service bell ay reflected. Siguro kung hindi reflected yung service bell, ligtas pa rin tong taong to eh. Unfortunately, tinamaan siya ng malas that time. Kaya umabot sa punto na, ayun, nakita yung pagmumukha niya. Alam ko yung pagmumukha ng kapatid niya yun eh. Hindi naman siya yung personal na pumunta doon. Hindi ko alam kung kapatid niya na lalaki. Ay kung makikita nyo, isinerd na ho ang kanyang warrant of arrest. At hindi ko po alam kung dadalhin po siya sa Mandaluyong para doon po ikulong sa Mandaluyong City Jail. Yan po ang babalita. Sa Mandaluyong. Di baliw yan. So, ayan po. So, latest po yan. Finally. Kung makikita nyo po, binabasahan po siya dyan ng kanyang Miranda rights. Ayan. So, doon ho sa lahat na nagpagod noon, na kasama ko, na nagubos ng oras, panahon, yung mga dito na nakichat, sila the chubby Filipino lawyers, si Warna Colasisi, di ba? Warna Colasisi. Chubby. Talaga naman, talaga namang, ito po yung bunga. Kulit ng pangalan eh. Maaaring tayo po ay naging kasangkapan. Ako po yung naging dahilan para malaman ng tao yung tunay na credit grabber na naman to. Ni Susan Yancy sa katauhan ni Dasavi Filipino lawyer. Yun. So, maraming salamat to. Ayan. Lumalabas ikaw pa mabuting tao, no? Thank you very much. So,
Yes, opo, nahuli na. Hindi po siya attorney. Nagpapanggap lang po na attorney. Ah, yes. So, that is po. Ayan po, paki-screenshot nyo na. Screenshot ko na rin. Tapos na po. So, baka ho, dalhin na ho siya sa Mandaluyong, Malandaluyong Baliw yarn. para deserve po niya yung kanyang sentence of women's. Sa Lunes pa. O holiday bukas. Apo. Yes po. Apo, apo. So, eto na ho. Di mapagsigla na to ah. Sila Ayun na. Leonora Agustin. Yan, sila Magbanwa. Yan. Oh, sila Chabi. Oh, si Denise Marquez. Oh, yan na. Oh. Ito na. Ayan na. Ayan na. O bakit hindi kumakain ng salad yan? Pero nahuli pa rin. Yun nga eh. So ibig sabihin, hindi naman pala totoo yung salad. Maaaring ikaw, Norman, kahit hindi ka kumain ng salad, makukulong ka pa rin. Antay-antay lang. Antay-antay lang, Norman. Hindi sumusuko yung kalaban mong best friend. Ito na. Ayan na. Ayan na. Talagang malungkot, no? Attorney. at mukhang Sino ba malungkot naman matutuwa? ka. Ito yung rin best naman. lawyer daw. Oo. Binabasahan ho siya ng kanyang Miranda rights dyan. Yan. Yan. Parang ikaw. Pares lang kayo nung malungkot that time, di ba? Umiyak ka pa nga. Leia Ueda. Meron din dito ganyan modus, Sir Francis, nagpapaggap na attorney, scammer pala. Oo. Sabi ni Cosil, iyak, paubos na ng paubos kakampi niya, ha, ha, ha. Sa wakas. Nako po. So, hindi po Ayun, sa wakas na, nauubos yung kakampi. Patay tayo dyan, hoy. Ano yung masasabi ninyo? Nako, yari na. ito na ba eh, alam naman natin kung paano po niya ako lang yan. Alam naman natin, dami natin naghirap dito. Yung mga tao sumuporta sa akin. Ito po, yung sinasabi yung $20,000, hindi ho natin kailangan yan. Walang ganun, no? Yan ang reward nito. Pero ayan na po. Dapat yun na ho siyang puntahan sa Mandaluyong City Jail sa Women's. At doon ho yan dadalhin. Ayan na. Salamat ho doon sa mga walang sawang yung mga magagaling na operatiba natin sa pagkakahuli po. Attorney na sabi. Hindi naman po natin. Ito naman po ay wala naman po ko sasabihin. Kundi na po yung litrato na i-forward na po sa akin kung saan binabasahan po siya ng kanyang Miranda rights. Kaya ng kanyang karapatan. Okay. Wala mapigsiglan. Panay pakita. So, ibig sabihin po, si God is working in a very, very mysterious way. Yeah. Love moves in mysterious Ang ways. Boss FLM finally caught Attorney General of President Mapultit. Baka naman. Yes ko naman, baka naman. Oo. Yung mga hindi ko na kailangan ng reward nito. Oo. Magpalipad na lang kayo. Joke. Nako, yan na sinasabi ko eh. Kaya ka nga nagla-live eh. Palipad yarn. Hindi ko na Pour kailangan out ng reward yarn. nito. Eto na. Wala bang mag-thank you dyan? Bakit? At kailangan namin mag-thank you sa'yo. Miranda rights.
Nahuli na ho si Dasadi, Filipino lawyer. Finally, isinerve po yung kanyang dalawang warrant. Hanggang walang mapagsidlanan saya ng gago. Evading the law, parang hindi ba babae po yan. Yan po si Susan Yance. Siya ho yung Dasadi Filipino lawyer noon na nagpo-post sa akin na tugisin si Mangusin. Yan. Ayan. Siya ho yung Dasadi Filipino lawyer noon na nagpo-post sa akin na tugisin si Mangusin. Yan. Ayan. Yan. Ang daming beses na pinakita. Sa mga operatiba na ayan. So, yun yung pinaglaban natin magmula nung November, December, January, hanggang February. Pinaglaban natin ay hindi po nawalan ng saysay. Katulad ko nung sinabi ko, eto na po siya. Finally, come to justice. Sabi ko nga, para dito sa babae na to, sana kung di makakalaya ka, ay magbago ka na. Itama mo yung pagkakamali mo. Parang sinabi mo, Pilip. parang sinabi mo na yan kay Boss Jaime Itama mo na yung mga pagkakamali mo. Magbago ka na. Galing naman. Mag-advise. Kung makapag-advise, talagang kala mo. Ay, nako. Ay, nako. Sino lawyer? Ayan, makikita nyo, na-arresto na po siya. Nabasahan na po siya ng kanyang Miranda rights. At kung maaari po, ay doon po sa mga gustong makakita sa kanya, sigurado po ako dadalhin po siya sa Dumalo ka naman. Kasi may commitment. Para makita namin, i-live stream mo na rin. Wala akong panahon pumunta ron. Sabi ni Zero Bagambler, sigurado boss magaling kumanta yan. Yun ang malalaman natin. Siyempre, tatanungin natin siya kung anong nangyari at for sure, darating dyan yung kanyang mga tropa pits at tutulungan siya. Pero ano po ito? Sino kaya yun? Hindi po natin alam kasi parang yung kanyang warrant is jump bail. Yun na nga Jump bail, mga ka-plastic. So ito po, sinabi niya na baka dumating daw yung mga tropa pips ni Susan Yance. At the same time, parang may nasabi siya kanina na kakausapin daw niya kung ano o may sasamtan. Tingnan natin. Tropa pits at tutulungan siya. Siyempre, tatanungin natin siya kung anong nangyari at for sure. O yun Malinaw na malinaw, natatanungin daw ni Norman Mangusin kung ano ang nangyari. So, meron something na may ugnayan. Diba? Gaya nga ng sinabi ni Susan Yancy sa live stream niya, diba? Na kaya niyang baligtarin ang kaso ni Norman Mangusin. O diba? Kinakalaban niya si Pudgenius that time. Binabantaan niya na kaya niyang gawin yun. Na ma-acquitted ang situation ni Norman. So, nangangahulugan na yung sinabi niyang tatanungin daw niya itong si Susan Yance, parang may something na ugnayan, di ba? Malalaman na lang natin yan kung talagang personal niyang pupuntahan o baka mayroon siyang tipster na magtatanong para sa kanya. Di ba? Darating dyan yung kanyang mga tropa pits at tutulungan siya. Pero ano po ito? Hindi po natin alam kasi po parang yung kanyang warrant is jump bail. Ayan na. Ayan na po siya. Ayan, opo. Pagmasdan nyo na kung mabuti. Grabe ka. Bell. Pinamuka. Doon nagkaroon ng awareness. Di ba? Pag 747 shoutout sa'yo.
Yung pinamumukha niya, panalo siya. Hmm. Ayan. Sa binibenta ko, good thing. Sa binibenta gambling, did you also kinasuhan mo rin ba si Attorney General noon, boss? Yes, yes. Mark Martinez, shout out. Leia, what? Kung ano ang kanilang tinanim, yun din ang kanilang ani. Oo naman. Sabi ko nga, gumugulong yan, dahan-dahan. Dahan-dahan yan. Huli ka, Balbon. Sabi ni Johnny De Bautista, shout out everyone. Diba? Lawyer, ano, ang resulta, biruin mo, Pebrero ha? Pebrero, parang sinasabi nyo sa akin na ganito. Sabi ko, it's a matter of time. Ngayon pong nanahimik tayo, hindi ako nagsalita hanggat hindi talaga siya sigurado nailagay sa kamay ng batas. Okay na po yun. Solve. Yan pa pala ako rito. Ang tagal na niya na, 2009 pa yan ha. Di ba? Huli ka, Balbon. Ang ganda ng balita ko sa inyo. Huli ka, Balbon. O, di ba? Gumugulong, di ba? Oo. Sino kaya kasunod nito? Iyon, ang malit doon. Sino nga Sino ba? kaya kasunod nito? Yan. Eto na. Nalulugas na sila isa-isa. Nakakarma na. Yun, yan ang gusto ko marinig sa'yo. Kapsat. Baka may banda ka rin. Ha? Uy. Diba? Banda ka naman. Sabi ni Gosil, kaya sila gugulong dahil matataba, boss FLM. Oo naman. Bad Hug, shout out. Joseph Say something. Pactay. Oh, ito na, Joseph Pactay. Nakahuli na. Oo. Sa Binibel Tumbling, Attorney General, Susan should be, sabi niya, si Attorney General Susan dapat ipahiya ni Haring Solomon sa press con, boss FLM. Hindi niya gagawin. Yun na nga eh. Baka kasama nila yan. Pero, Oh. gumugulong na yung batas. Ayun na nga yun eh. Hindi nila ipe-press con yan. Diba? Diba ang layunin nila public awareness. Pero hindi nila ginawa yun. Hindi nila yan ipe-press con. Kasi kaalyado. Ayun na nga sabi ni Norman eh, di ba? Kaalyado. Kaalyado. Never nilang yan ipe-press con. Na kung tutusin dapat public awareness yan, di ba? Yeah. Na nakapag-scam din ng maraming OFW yan. Para ma-recognize nga naman na kung sino pa mga naloko nitong babaeng ito. Diba? Ay magsampa pa ng kaso. Pero unfortunately, hindi nila gagawin yan. Gaya nga na sinabi ni Norman, kaalyado yan. Kaya hindi nila gagawin yan. Nasa Pilipinas tayo. Alam natin ang mga kalakaran. Oo, Mark Martinez. Tama ka, oo, kapatid. So, yan lang po ang aking ibabalita. Baka sabihin nila tayo, po sinabi ko po sa inyo, mananahimik ako. Pero, ito po ay fresh na fresh. Ngayon ko lang po nakuha.
Fresh na fresh, parang kayo. Sir, ito na ho yung request mo. Ito na ho. So, ayan po siya. Binabasahan po siya ng kanyang Miranda rights. Shout out din doon sa lahat. Doon sa nagpadala sa akin ito. Shout out. Okay? Mabuhay kayo. Yes, so ito na ho. Balita na nila. Ayan. Tahimik ang Balita nyo na, kampo. ito talaga nakahuli to. Talaga yan, pakalapit na natin. Ayan, ayan. At makabawi-bawi naman tayo ng konti. Attorney, parang malungkot ka yata. Tingnan nyo, parang Oo nga, eh. malungkot siya, mukhang bagong gising. Mukhang ginising siya, oh. Yan po ba si Sabi Boss? Yes! Yan si Tasabi. Wala nga lang salad. Ayan na siya. Ito yung nung Pasko, nung nandun tayo sa Heritage, ito yung dinumog. Ito yung pumunta ron na bla bla bla, grabe, bla bla bla. Ayan. Ayan. Ayan siya. Yung spoken in English, siya yan. Speaking poetry ba yan? Spoken English. Ayan. So, doon sa mga nagpursige, eto na. Eto na siya. Ayan na. Ito yung sumugod sa akin sa Heritage Hotel na nahuli natin, kaya na-bisto na marami siyang kaso dahil sa akin. Si Susan Yancy. Yan. Lea Ueda, thank you, Lea Ueda. Ayan. Ito kasi, meron pa mga OFW nag-offer dito ng nag-offer ng reward, $20,000. Hindi na natin kailangan. Matindi, no? Makita ko lang kayo dito ngayon. Mag-comment lang kayo. Masaya na ako. Napalakas nyo na yung loob ko. Nangako ko sa inyo na gagawin ko po yung lahat para kahit paano mailagay natin siya sa kamay ng batas. Ayan na po. Hindi na po tayo nabigo. Ang gumawa na po ng paraan dyan ay ang ating Panginoon Diyos. Ayan po. Fresh from the sinend po agad sa akin. Sabi niya. Ayan na, boss. Huli na po. Wala bang ambag dito si Susan Gunban? Wala bang ambag dito to si Puginius? Ha? Ba't sinasabi mo si God lang ang gumawa ng paraan? So, ibig sabihin, nakikibgatas lang pala itong dalawang to. Sa gayon, sana mag-activate naman si Susan Goodman. Susan Goodman, kung nanonood ka man, mag-reactivate ka naman ng account mo at i-update nyo naman kami kung ano nangyari dito kay Maria Sebien Libiste. At paano siya naaresto at sino ang mga nagsampa ng kaso dito sa taong ito. Oy, gumising ka na. Baka natutulog ka lang dyan. Ha? Susan Goodman. Diba? Naantay ko yung update mo, Susan Goodman. Kadaber. Ito na, Kadaber. Binasahan na siya dyan ng kanyang Miranda rights kanina. Dadali na siya sa Mandaluyong City. Yan. Sila ho kung bakit ito na-bisto si Susan Yancy ay dahil ho doon sa pagsugod niya sa akin sa Heritage. Nakuha yung image doon sa bell, yung ting-ting-ting-ting, yung kinakalemba ko. Finally, nahuli na po siya. Ito po yung naglalabas natin na tugisi si Mangusin, durugin si Mangusin, i-complain natin si Mangusin, i-reklamo natin sa LTO si Mangusin. Ito na ho. Ito ho yung nanloko ng napakaraming OFW na minimum 250,000. Ito po yung in-endorse nila dati. Di lang 250,000. So, yun. So, gumagana na, Salve Balaoro! God is good, boss. So, thank you sa palipad mo, Salve. Thank you very much. Sabi ni Kadaber, siya si Sabi Filipino lawyer. Yes! Ang galing mo talaga, Kadaber. Nalaman mo na rin, Kadaber. Ayan na. Yan yung bago ko nahuli, ito yung binapanatan
natin. Binabanatan ko. Oo. Yung take attorney na to. Natin ah. Ayan. Baka moderator So, ba yan ito si yun. Cadaver? Meron nga magbibigay ng ano dito, di ba? Ng reward. Pero hindi na. Okay na. Kahit na walang reward. Importante po, ayan po, kung makikita ninyo, sa gilid, binabasahan po siya ng kanyang Miranda rights. Lea Ueda, sir, may nagmamaktol na isang tao at pinili ka daw kasi matagal na niya alam na di pa rin tanggap. Huh? Sir, may nagmamaktol na isang tao at pinili ka daw kasi matagal niya nang alam, di pa rin tanggap. Huwag niyo na pasilin yun. Hindi ko kilala yun. Oo. Kaya mo na yung nagbabaktol. Hindi ko naman kilala yun. Nag-present Sino yun, kaya? nakakilala ko pero hindi ko siya kilala. Yun, totoo. Sino kaya yun? So, mga kapatid, sa lahat po, pamalitan nyo na ho, tawagin nyo na sila Danis Bargis para may kopya sila, ma-screenshot nila ito. Yung sila, sila pangalan nito, yung mga kasama natin lahat ng January hanggang February hanggang last year pa, yun talaga namang araw-araw nandito na gustong-gustong mahuli si Aling Susan. Ayan. So, ayan ho. Aling Susan. Latest, kung ikililitan natin, makikita nyo rito, binabasahan siya, ayun ho yung papel, binabasahan siya ng kanyang Miranda rights. So, sa lahat po ng may reklamo kay Atdasavi, Filipino lawyer o attorney Maria Sabian Leviste o attorney kung sino-sino na yan. Ang dami ng pangalan. Dami nga eh. Kung sinabi ko, nahuli ho siya, hindi ho dahil sa pangalan. Kumbaga hinuli ho dahil yung talagang siya yung mukha niya. Yung sasabihin Data Privacy Act. Yeah. Pwede. Ano? Fresh the fresh. Diba? Padpad na sa kaka-expose ng picture FNF ah. Canada, Yahoo! God is great. Karma is real. Wait nyo naman, mga iba pa, mga haters and bashers. Yes, opo. Gumugulong yan. Gumugulong ang buhay. Oo. Gumugulong yan. Wait nyo yung mga iba. Marami pa ho. Basta hindi na tayo magsasabi ng pangit. Huwag na tayo magsabi ng masama sa kapwa natin. Kung may ginawa siya, di ba? Norm, sino nag-endorse dyan sa gancho na yan? Si Susan Yase. Ikaw naman, alam mo naman yung kung sino nag-endorse. Nasa kaso na yun. Oo. Ayoko nang banggitin yung sumikat pa yun. Hindi ko na binabanggit yun. Ayan na. Yun. Kasama niya yan. So, since ito may kaso, Yun na nga yun eh. Sino daw yung nag-endorse? So, alam mo na kung sino yung nag-endorso. Kaya nga biglang tumatahimik yung tao eh. Bigla nating anin, common sense na lang yan. Eh, na naman tayo sa common sense eh. Baka kasi magalit si Boy Logic. Kaya nga tahimik yung tao eh. Kasi madadamay. Diba yun yung sinasabing domino effect technique? Patay tayo dyan, sabit tayo dyan. Kapag nagsalita yan, nenok na yan. Kaya nga yan eh, kaya nga nagngangangongaw na yun itong nakaraan eh. Nagpupursige na siyang sampa ng kaso itong si Norman Mangusin para maunahan. Diba? Pero anong sense na sampaan mo si Norman Mangusin eh, maraming galit kay Susan Yance. At yun na nga yun. Sinasabing shoutout pero endorsement talaga yun. Wag na nating ipagkaila na kung ano-ano pang dictionary, AI, Google at kung ano-ano pa para masabing hindi endorsement yan, na sinasabing shoutout lang. Pero alam natin sa sarili natin na kung hindi niya inendorso yan, hindi lalaki ang platform ng hinayupak na yan. Di ba? Kaya nga members only. Kasi alam niya takot siya masunugan.
Talagang damay siya malala. Di ba? Nagsugo siya eh. Yan ang sinasabi na Butler, nagsugo. Doors, nasa kaso na yun. Oo, ayoko nang banggitin yung baka sumikat pa yun. Hindi ko na binabanggit yun. Ayan na. Mga kasama. Ayan. So since ito may kaso po sa akin pending, ngayon dadaling ko na po sa korte. Ngayong araw na to, para makapunta po ako bago ako pumunta sa Mandaluyong. Ayaw magsalita eh. Sana payagan po tayo na makita siya. Apo. So, Dennis Bargis, sila Warna Kulasisi, sila Taong Grasa, ano ba nga lang, the chubby Filipino lawyer, Micaela Mitch, ayan, sinabi ko, tahimik tayo, pero finally, eto na. Ayan. Ayan na. Yan yung kanilang pinagmamalaki na the best lawyer daw nila. Finally po, nahuli na po. Ayan. The best lawyer nila. Sa lahat ng mga ginancho nito, ito talaga, ang laki ng ginancho nito. Minimum 250,000 ang sigil niya sa bawat isang OFW. Pwede niyo na puntahan sa Mandaluyong City Jail. Sa female po. Opo. Yes. Malala. Ayun o. Enteng Bigotillo, maraming OFW matutuwa sa arrest niya. Mga taong niloko niya, attorney. Thank you, FLM. From us, OFW here. Uy, thank you, Enteng Bigotillo. Pero sinabi ko naman sa inyo, Enteng, di ba? Hindi na ako magsasalita, pero tuloy yan laban. Kahit ako'y nahihirapan, at mas marami rin ako iniintindi na mga kinaso sa akin, pero kita niyo po, yung resulta. Thank you po kay Lord. Si Lord po lahat ang gumawa niyan. Apo. Nagtataon lamang po yan ang tayo po yung naging daan kung bakit nabisto siya. Kasi po nagtatago na siya sa pangalang Dasabi Filipino Lawyer. Ang pagkakamali niya, sinugod niya ako sa Heritage. Nakita niya. Pares kayong bobo eh. Alam niyo naman yung pangyayari niyo. Nasumugod siya doon. Nakuha natin yung image doon sa Bell. Sa Bell. Kaya huli ka Bellbon. Hanggang sa naiwaragawag na ho natin yung kanyang Ito po ang ginamit nung grupo nila Food Poison at nung budol na nasa Spain para mag-servisyo po tayo. Opo, hindi ko po alam kung gano'ng kalaki contact nito. Kasi dito, yung lang video ko na nakalimutan ko mag-sit, namang na-revoke ang lisensya ko, sinabi, tugisi si Bangusin, nagpadala pa ng t-shirt, gawa pa, binenta, tugisi si Bangusin. Pero siya ngayon, katulad po na sinabi ko, gumugulo. Siya natugis. Pagkakataon. Siya naman ho ang nakalagay dito sa pagkakataon na kung saan binabasahan siya ng kanyang Miranda right. At isa-serve niya po yung kaso niya. Walang salad. Di ba? So, sa lahat ho, nung mga eto na, screenshot nyo na ho para meron po kayong kopya. Ayan na ho. Ayan, Ay, ibig yung kabilang kampo eh. para meron kayong copy. Ayan, para may copy po kayo. Ayan. Sakit, no? Wow. Padala daw tayo, sabi ni Ben Tumbling. Boss, magpadala ka ng orchestra sa Mandaluyong CDJ para magtugtog. Ayun na nga eh. Pabanda, uy. Diyan. Kala ko. Sabi ni Cadaver, Norms, ano pinagkaiba ng peking lawyer sa peking graduate ng FIT? Maraki. Yung peking graduate ng FIT, as long na hindi mo pinapractice. Ito, peking lawyer to eh. Pinractice mo talaga eh. Di ba? Ikaw Cadaver, baka naman tropa kayo nito. Parang nasaba-saba yata ng loob mo na nahuli ka to. Para nakakalata na ako. Cadaver, parang Cadaver, nakakalata na ako Mukhang tropa kayo nito. Napasahan na Miranda ra ito. Ayun o. Ayun o. Di ba? Napasahan na Miranda ra ito. Ayun o. Parang tropa yata kayo rito. Parang ngayon ko lang nakakalata.
Di ba? Gumugulong po. Malay nyo, bukas, kasi iba naman. Sunod na araw, baka iba naman. Maaaring ganon. Nako. Hindi ko po masasabi. Ipinagpapasa Diyos ko na po lahat. Sabi nga ng Diyos, huwag kang gaganti. Bigyan mo ng daan Oo. ng Diyos. So, doon sa mga ayan, pakalat nyo na para makarating na doon sa mga sa mga sabi ni USRN 11. Is that lawyer, boss? Yes! Ito yung sinabi niya. Yan. Di ba? So, ipakalat nyo na para makita na nahuli na ho si Attorney Dasabi, Filipino lawyer, si Attorney Sabiel Libiste, Susan Yance, Alice Villanueva, maraming pangalan yan. Pero, nakita nyo ha? Parang ikaw. Huminto ako sa kanya kasi lagi nating binabanatan, nakakapagtago. Pero nung huminto tayo, akala niya wala na tayo ginagawa. Naging komportable na. Lumutang. Ayun. Shot sa kahon. Yun. So, maraming salamat sa inyo. Joyce Kenish Vlog. Di ba? Ito yung mga yan. Mr. Papampam, sabi niya, Susan Yance is Mr. Cadaver. Boss best friend. Ha? Boss best friend yan ni Mr. Cadaver. Ay! Cadaver, best friend mo pala to. Pagbihira ka naman. Pasensya ka na. Pero talaga naman kasi may kasalanan eh. O, tingnan mo nalang yung best friend mo. Ayun o. Binabasahan na binadahit. Ang lungkot o. Bagong gising. Di pa nakakapagsuklay o. Di ba? Di ba? So, gulong ng palad ay gumugulong. Di ba? Gumugulong ang ating hustisya. At nagpapasalamat ako sa mga kapulisang hindi pa nakukurap ang kanilang mga prinsipyo at talaga namang nagpursige para mahuli po ang taong ito. Yan. Ngayon, ito po ay nasa kamay na ng batas. Doon na lamang ho sa mga naloko pa neto, pwede niyo ho siya. Sigurado po ako, doon po siya dadali sa Mandaluyong City Jail sa women's. Baka sa naman dalo yung loob yan, ha? Yan. Talagang palalandakan pa yarn. Di ko kilala yan, Norm, sa tayong nga tropa dito. Hindi, niloloko mo ako, Cadaver eh. Uy, biruin mo. Huli lang si Susan, hindi ka na nagpapalipad. Buraot yarn. Yung mga huling na putol at nabiktima ni Attorney Susan na OFW boss. Mag-file ng kaso. Eto na po. Kaya po nananawagan po ako doon sa mga nakasama ko dati sa paglaban dito sa taon to. Kasi po, winalangya po tayo nito. Biruin mo, nahuli ito sa sa pamamagitan. Kaya po na-expose ito nung sinugod niya ako sa Heritage Hotel. Dahil lang doon sa bell na maliit, nakuha yung image, na-expose natin, inaraw-araw Ulit-ulit yarn. buong Enero hanggang Pebrero, inaraw-araw natin. Tumigil lang po tayo nung ako po ay naka-aresto na. Sabi niya, ang huli na po. Ayan po. At talaga naman. So, tayo ay mananahimik lang. Abangan na lang ho natin yung mga susunod. Kung sino pa yung susunod. Di ba? Pero importante, na ilagay na po sila sa Isa na yun, no? Ayan. Nalalagas na ba yung kampo nila? Isang malaking karangalan ho sa atin yan. At lalo na doon sa mga naloko nito. Actually, may ano pa to eh. May mga grupo ng OFW pa na nagbigay ng reward dito. Nagbigay ng reward na pag nahuli, magbibigay ng $20,000 US. Pero Laki rin nun. wag na po. $500,000? Tulong ko na po sa inyo yan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa channel ko. Yes.
Sabi ni Jewer Long yan ni Makakokey. Mukha nga pero sabi ni Jewer Long Galong, Boss Idol, Epele, mag-iingat ka kay Kadaber. Baka tauhan yan ni Makakokey. Nabanggit na. Makakokey daw. Sabi ni Jeremiah Kinotalusig, shout out kay Ren, hindi nagparamdam ng natalo sa NBA. O Ren, shout out daw sa'yo, hindi ka raw nagparamdam nung natalo ka sa NBA. Makakokey daw. May mga may nagbibigay talaga yung grupo nila, nila Dennis Bargis, magbibigay ng $20,000 makahuli lang to. Reward. 'Di ba? So, yun ho ay hindi ko na kailangan. Oho. Uy, talaga? Ito po ay masaya na ho ako na Kopa. sinuportahan nila yung aking channel. Mukha kang pera eh. December, January, and February. So, gusto ko lamang pong ibalita na yung ating ipinaglaban ay hindi nawala ng saysay. Talaga hong may mga matitinong operatiba ang ating kapulisan na talagang nagpursige para mailagay itong pugante na to sa kamay ng batas na si Susan Yance. Di ba? Siya pala yung nahuli sa Bell Norm sa hotel. Alam mo naman yun. Ikaw na baka ano yan eh. Alam mo naman yun, no? Kita mo, kita mo, ang lungkot-lungkot niyo, oh. Mukhang bagong gising, oh. The Norms, legit na Wala na. sa part na, yan, tunay naman. Aga? At diba, hindi siya nakapagsalita dito eh. Hindi niya naitanggi. Ikaw ba si Susan Yase? Alias. Dito, alias ka ron. Wala na siya nagawa. At diba, binasahan na siya. You have the right to Parang make ikaw. choices. Kaya umangit nyo, hindi pa nagsusuklay, ginising siya. Akala niya, delivery ng TikTok. Pulis pala. Pero magalang. Ayun. Dito na tapusin natin ang serye at yun ang sa ngayon ito po yung update at in-report na mismo ni Norman ang nangyari itong kay Susan Yance, kay Lamria, si Bien Libiste o kung sino man yung hindorotot na nilalang na ang daming pangalan na kagaya ni Norman Mangusin, Francis Leo Marcos, Francis Antoyon Leo Marcos, ang daming pangalan. Kasi yun naman talaga mga ugali ng mga scammer. Sobrang multiple alias. Sana ganun din nito. Anti-alias law. Sampahan din ng kaso itong si Susan Yance. Anti-alias law. Same thing. Para kay Norman. Di ba? Anti-alias law. Large scale stapa. At kung ano-ano pa. Di ba? Pretending siya na lawyer. Dapat kasuhan din yun. Di ba? Maraming dapat isampa na kaso dito kay Susan Yance, mga kaplastik. Na kung saan ay dapat alamin natin kung ano mga susunod pang mangyayari dito sa taong ito. At hindi dapat itago ito na dapat kagaya rin to kay Norman Mangusin na ine-expose at awareness ang dapat ikatwiran dito dahil mahirap nga naman na baka pag nakalaya itong tao ito balik uli sa dati. Diba? At sabi nga ni Norman Mangusin ay nalalagas na ang mga kabilang kampo. At dumarating na talaga ang karma daw. So, abang-abang na lang tayo sa mga susunod pang mangyayari kay Susan Yance, mga kaplastik. At tuwan-tuwa to, hindi mapaglagyan ng ngiti, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out.
Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.